Hello, good evening. Yan. Live na po tayo. So sa mga nakaantabay po dyan sa ating live broadcast, handa-handa po tayo. At tayo ay mayroong pag-aaralan ngayong gabi sa ating Bible study. At the same time, meron po tayong kasabay dito ang UFM Fellowship ng City Harvest at Antipolo Hills. Yan. Ayan o, makikita niyo po ang mga kasamahan natin. Ayan o, kaway-kaway naman dyan. Kaway. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayon sa ating live. Salamat po sa inyong pagkikibahagi. Ito po ay gawain ng ating church ngayong Miyerkules. Pero kasabay po dito ang fellowship ng mga UFM. Good evening sa lahat. Good evening everyone. Good evening. City Harvest Church. Good evening. Praise God. O, sana makasabay dito ang City Harvest. Magsisimula tayo eksaktong alas 7:30 para ma-cater natin yung mga nakaabang sa ganoong oras. Ready na po kayo. Kung meron kayong mga notebook, ballpen, Bible, mas magandang ready. Ang ating memory ay napaka-limited. So, 3 days lang, burado na yan sa memory natin. Lalo kung maliliit ang memory card natin. Kaya magandang gabi sa inyong lahat. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Marching Order. Marching Order. Yan. So malapit na tayo magsimula. Maganda ang topic na ito kasi napapanahon. Lalo ngayon may gulo sa bansang Israel. Malaki ang connection nito doon ng ating topic. Marami kasi hindi nakakaalam kung ano na talaga ang reason behind sa nangyayari sa Israel. Malaki ang connection niyan sa mga last days na ating kinabibilangan ngayon. Actually, nasa dulo na tayo ng time ng ating Panginoon. It has been prophesied in the Old Testament at nagkakaroon na ito ng unti-unting kaganapan. So maganda na meron po tayong awareness kung bakit kami nagpapatuloy na mangaral, magturo, mag-evangelize, mag-equip ng mga miyembro ng church. O maging doon sa mga hindi miyembro ng church pero ngayon lang nakakarinig or nakaka-attend, napakalaking bagay po sa atin na meron tayong alam. Malaki ang kaibahan doon sa ignorante tayo kaysa doon sa meron tayong alam. Sabi nga sa Hosea 4 verse 6, ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. So, malaking bagay. Yung mga tao na napapahamak kadalasan talaga may mga bagay na hindi alam na dapat alam. Nakakapag-ingat sana pero hindi nangyayari dahil nasa kakulangan ng kaalaman. So sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed because of the lack of knowledge. Pero sa gabing ito, tayo po ay magpapasimula ng gawain at inahiyahan ko po ang bawat isa, kahit na kayong mga nanonood ngayon, na tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa iyo for giving us another opportunity that we can study your word at patuloy na matuto, magkaroon ng karunungan at matutunan ang mga kaparaanan mo, mga itinuturo mo sa amin. Sa gabing ito, samahan mo kaming muli, O Diyos, sa pamagitan ng banalong Espiritu. Pangunahan mo ang gawain ito at dalangin namin na pagpalain ng bawat isa, maging ang mga kasama namin ngayon, maging ang mga makikinig sa amin live sa aming broadcast. Ikaw po ang mapapurihan, Ama, at ikaw ang mabigyan ng parangal sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. So ang ating title, ulitin ko po, Marching Order. Kung natatandaan nyo yung pinaka-military slogan, sino ba ang nakakaalam? Obey first before? Yan, diba? Ang labo nun, diba?
Kasi di ka naman pwede mag-complain once you obey. Pero bibigyan ko kayong napakagandang slogan na yan, nagamit yan. Pag sa Diyos kayo nag-obey, you will never learn to complain kasi i-bless kayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yan, kaya tayo binigyan ng tagdadalawang kamay. Ay, good evening, Sister Banji. Salamat po sa inyong presensya. So, obey first before you complain. Now, ang nakapaloob dito, kasi actually, binigyan ko ng title na marching order. Pero kadalasan, pag nakarinig kayo ng mensahe patungkol dito sa pag-aaral, ang tawag nila dito ay The Great Commission. Okay? Kaya yung sa iba na ayaw talaga sumunod, nagiging Great Commission. Okay, so Mark 16:14 up to 18. Pero ang diin ay bibigyan natin dito sa mga unang talata. So babasahin ko po rito sa New Living Translation. Ito po, sabing ganon, still later he appeared to the 11 disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead. Verse 15. And then he told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. 17. These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will speak in new language. They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed. Praise God. So, kung mapapansin niyo po, yung sabi ko rito na marching order, ito po ay napakalakas ng dating nito para sa akin. Nawa, ganun din po sa bawat isa. Okay, sabi rito, sa ibang subtitle na ginawa nito ng iba, mga sumulat ng Bible o nag-translate nito, nilagay nila the commissioning of the 11 disciples and all the followers of Jesus Christ. Mapapansin natin dito sa verse 10, kung babasahin natin ang paorong, nung ito po ay naging witness yung mga kababaihan na unang nakakita ng resurrection ng Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 10, verse 11 and 13. Meron tayong makikita rito na napakahalagang elemento na kailangan ng sino man sa atin. Okay, sabi rito, she went to the disciples who were grieving and weeping and told them what had happened. But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn't believe. Number one, they didn't believe. Sino po yun? Mga disciples. Hindi ordinaryong tao. Ha? Pwede ba yun? Yun na nga, nakapagtataka. Disciples na, but they didn't believe. Verse 11, so when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn't believe. Verse 12, afterward he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. They rushed back to tell the others, but no one believed. Again. So, kaya pagdating sa verse 14, ano ang sabi rito? He rebuked them for their stubborn unbelief. Yan po ang pinakamalaking problema ngayon, na kahit marami sa mga mananampalataya, disciples, o mga karaniwang tao, yan po ang pinakamalaking problema. The spirit of unbelief, stubbornness, or the hardness of heart. Up to now, yan ang problema ng sanlibutan. Kainan mo ng masarap na pagkain, may kinalaman sa buhay na walang hanggan, i-reject ka. Bakit? Mas pipiliin yung dala mong hamburger. Tama? The biggest problem of humanity is not just their pursuit of the things of the world, which dampens their belief or worries of life na hinahabol ng mga tao. Sabi sa Mark verse 19, but the unbelief itself and stubbornness of heart, yun po ang pinakamalaking problema ng tao. Kaya po itong ginawa ko na title ay Marching Order. Bakit po?
it is God's mandate that you and I should go and preach the gospel. Maraming reason, maraming dahilan kung bakit ayaw ng tao na ituro ang salita ng Diyos. But tandaan po natin, pag sinabing marching order, yan po ay direct command galing mismo sa ating Panginoon. At nung tinignan ko po yung direkta na meaning ng the word command, it demands an immediate action, it demands an immediate response. Tandaan po natin yan. Kaya, pag sinabing it demands an immediate action or reply, ibig sabihin, hindi po pwedeng ipagpaliban. Kasi sasabihin, hindi pa ako marunong eh. Natatakot ako eh, nag-aalala ako, baka i-reject ako. Ang dami-dami nating dahilan. Pero hindi yun dapat, lalo na kung ikaw ay mananampalataya. So, the command is, go and preach, and this is your job description. Napakahalaga po yan na alam natin. Hindi natin trabaho ang magbago ng buhay ng mga tao because trabaho yan ng Diyos. Ang trabaho natin ay sumunod na, ano yon? Go and preach. So, to shepherds, ito ang ginawa ng ating Panginoon in the book of Jeremiah, the prophet, chapter 3, verse 15. Sabi niya ganon, and I will give you shepherds or pastors. Bakit daw? To feed my people with knowledge and understanding. Alam niyo po ba ang problema ng tao? Walang kaalaman, walang pagkaunawa, at doon napapahamak ang tao. Sabi ko nga kanina sa Hosea 4 verse 6, people are destroyed because of the lack of knowledge. Now, to the ministers of the word, ano ang trabaho naman nila is to edify the church, to disciple the church, to equip the church to do His work, and build up the body of Christ. Now, ano ang rason bakit hindi nagagawa ng marami ito? Okay, sabi rito, do not be afraid or do not be ashamed to preach the gospel. Be scared of rejection. It is not you who is being rejected, but Christ. Tandaan po natin yan. Hindi tayo ang tinatanggihan nila, kundi mismo ang Panginoon. Minsan nag-post ako niyan sa Facebook. Sabi kong gano'n, rejecting the word of God is rejecting your salvation. Okay, so rejecting Christ is rejecting life, rejecting salvation, and it is because of deliberate decision that will bring them condemnation, not because tinanggihan sila ng Diyos. Pag binasa niyo po sa John chapter 3, tingnan niyo po, John chapter 3, verse 17, maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon dito. Sabi rito, God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Now, pagdating sa 18, ito ang problema. There is no judgment against anyone who believes. So, kung ikaw ay sumasampalataya, wala kang death sentence, wala kang condemnation, wala kang judgment. But anyone who does not believe, pansinin niyo pong mabuti yung magkasunod na salita, who does not believe. Tama? Who does not believe in Him has already been judged. Past tense na, grabe. Di ka pa sumampalataya, hinatulan ka na. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. So, for not believing in God's one and only Son. Napakahalaga po na kilalanin natin kung kanino dapat tayo naniniwala. Hindi kay preacher ha. Hindi kay kung sino-sinong nagtuturo ng relihiyon, kundi sa pangalan ng anak ng Diyos. Okay, maliwanag po ba yun? Now, pansinin niyo po, pagdating sa verse 14 ng ating text, Jesus rebuked their unbelief. Bakit po? Ano ba yung unbelief? Bakit ayaw ng Panginoon na hindi ka naniniwala sa Kanya? Kung sa atin ng mga tao yan, halimbawa ikaw may anak ka, ikaw nanay o tatay, meron kang anak at hindi naniniwala sa iyo, ano ang dating nun? Insulto. Amen? Mas lalo na kung sa Diyos hindi ka maniniwala. Ang Diyos hindi po pwedeng magkamali. Hindi po pwedeng gumawa ng ikasasama ng sino man, kundi lahat ng alam niya na ikabubuti mo, yun ang kanyang ginagawa, first and foremost. Tapos hindi mo paniniwalaan, grabe yun. Kaya
God hates unbelief and it is a very unexcusable sin. Sabi sa Revelation 21 verse 8. Matindi yun. Tingnan nyo, nasa ikalawang hana yun. Ang sabi doon, for the cowardly, the unbelieving, saan daw ang kanilang bahagi? Sa dagat-dagatang apoy. Okay. Unavoidable destruction awaits those who do not believe. Unbelief is an evil thing. Sabi sa Hebrews 3 verse 12. 3 verse 12 ng Hebrews. Ulat niyo po. Nothing is pure to those who are defiled and unbelieving. Kaya kapag ang isang tao ay defiled, lahat ng bagay sa kanya masama. Because he does not believe in the Son of God. Now, sabi rito ni Paul, in Romans chapter 1 verse 16, eto po si Paul. Alam niyo po, kung kilala niyo si Pablo, kung paano siya tinawag ng Panginoon, hindi madali. Bakit po? During the time na siya ay pinili ng Diyos, during the time na siya po ang nag-aakusa sa mga believers, siya po ay murderer, siya ang nagpapakulong at nagpapatay sa mga mananampalataya noon, doon siya kinempuhan ng ating Panginoon. At nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, yang si Pablo or yang si Saul, tinawag ko yan, pinili ko yan na isang vessel para maghatid ng mensahe sa mga hintil, sa mga hari, at sa mga Israelita. At sabi niya ganon, and I will show him how much he is to suffer for my name's sake. Alam niya ni Pablo, pero alam niyo ba ang maganda kay Pablo? Alam niya yung risk, alam niya yung pagdadaanan niya, hindi niya tinanggihan ang tawag ng Panginoon. Amen? Sana all, di ba? Yan tayo magsabi ng malakas na sana all, ganyan lahat. Kasi hindi tayo ganyan lahat eh. So, kung nakakita tayo, wow, may regalong kotse, sana all meron. The Word of God, it is the power. Hindi niya sinabi na it has the power of God. It is the power of God unto salvation to those that believe. Kaya napakahalaga yung pananamin. Pero subukan mo sabihin na, oo, mababangga ka, biglang tatakbo. Pag nagutom, gagawa ng paraan kahit magnakaw, manghod o pumatay, mabuhay lang. Takot magutom. Kahit kumain ng pagpag. Naalala ko yung pagpag. Hiningi doon sa mga basurahan, ng mga restaurant, huhugasan, lilinisin, igigisa, pagkain na. Kakakain ng pagpag. Doon din namatay, kakakain ng bakterya. So, ang tao takot sa ganun. Pero share the Word of God, share salvation. Marami ay magre-reject sa iyo. Now, itong Word of God ay hindi dapat katakutan, kundi dapat tanggapin natin na may pasasalamat because this is the power of God unto salvation. So, although Paul knew the sufferings ahead in his journey, he chose to be obedient until sa kamatayan niya, up to his death. Sabi nga niya nung huli, alam niya mamamatay na siya. Kagaya raw siya ng isang food out offering. Sabi ano? Alam niya yun. At hindi siya umatras. Hindi siya humingi ng anumang excuse. So sabi rito sa Acts 9 verses 15 and 16. Sabi gano'n, I have chosen Paul, sabi ni Christ, to take the message of salvation to the Gentiles, to the kings, and the people of Israel. And number 2 sa verse 16, to suffer for my name's sake. Your obedience to God, ginagawa mo yan for His name's sake. Bakit po? Pag hindi mo na ituro ang salita ng Diyos, pag hindi mo na ituro ang kaligtasan ng Diyos, sira ang reputasyon ng ating Diyos. Grabe. So once we preach the good news, once we preach salvation, iniingatan natin ang reputasyon ng ating Panginoon. Okay, He was chosen by Christ to take the message of salvation to a dying world.
to a world who doesn't have the knowledge, to a world who refuse to accept God's way, to a world who cling to their own way of getting right with God, to a world who think they are morally good. Alam niyo ba yung panalangin ni Paul sa Romans chapter 10? Tingnan niyo po, babasahin ko sa New King James. Romans chapter 10, verse 1. Sabi ganon, "My brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved." Bakit? Ano ang rason? Tingnan niyo po sa verse 2. "For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God." Because they think they are morally good. Alam niyo po ba yun ang problema ng maraming tao? Pag tinanong mo, kaya good person. Pag tinanong mo kung ilang beses na nagsinungaling, di ko na mabilang. Pero mabuti siyang tao. Pag tinanong mo kung nagnakaw na ba, kahit maliit na bagay, nung bata ako, pero mabuting tao. Pag tinanong mo kung nagmumura sila, di ko nga mabilang eh. Pagkatapos ko nga magdasal at tawagin ang Panginoong Yesus, may kasunod na mura eh. Tapos ngayon, sasabihin mong morally good ka. Kaya nga, if you are going to measure goodness of any person at gamitin mo ng measuring rod ang 10 Commandments as the moral law, walang papasa. Amen? Ano sabi ng Panginoon nung kaharap niya yung lumapit sa kanya nung gabi? Sabi niya, "Good teacher." Anong sabi ng Panginoon? 23, lahat yun indicates that we are all sinners. Okay, now, bakit gano'n na lang ang desire ni Paul na maligtas sa mga taga-Israel? Una, binanggit ko nga kanina, they are being ignorant of God's righteousness. They are seeking to establish their own righteousness and have not submitted to the righteousness of God. Verse 4, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes." Hindi ka pwedeng maging righteous without first believing to the Son of God. Amen? At paano ka naman nagiging righteous doon? Basahin niyo po 2 Corinthians chapter 5 verse 21, "The righteousness of God become yours," kapag ikaw ay na kay Kristo. Verse 6, "But the righteousness of faith speaks in this way, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who will descend into abyss, that is to bring Christ up from the dead." Verse 8, "But what does it says? The word is near you in mouth and in your heart, that is the word of faith that we preach." Verse 9, "That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised from the dead, you will be saved." Ano ang sabi doon? If you will believe and you will confess. Dalawa. You believe and then you confess. And by believing, sabing ganon, the scripture says, whoever believes in Him will not be put to shame. Hindi ka mapapahiya kahit kailanman. Salita ito ng Diyos at kayang panindigan ng mismong salita ng Diyos ang kanyang sinabi. Verse 13, "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved." So napaka-importanting mga bagay po yan. Kaya nga, ngayon sabi ng mga tao, paano yan? Ang hirap magbahagi ng salita ng Diyos eh. Kung iniisip mo na mahirap, magiging mahirap nga yan. Pero kung iisipin mo, susundin ko dahil this is a marching order coming from your commanding officer who is God, magagawa mo. Amen? Sa military nga, hindi naman Diyos yun eh. Pero pag sinabi ng commanding officer na lumiko ka sa kanan, sa kaliwa, sumusunod ka. Bakit? Yun ang order nila. At ano ang sabi sa slogan ng military? Obey first, para hindi ka na mag-complain. Hallelujah! Marching order, go and preach the gospel. Just be obedient to your commanding officer. Sagot na ng Diyos ang kasunod. Ano ang gagawin ng Diyos? As we close, tingnan niyo po Ezekiel 36:25. Sabi niyang ganon, "Then I will sprinkle clean water over you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness, and from all your idols
I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my spirit, mismong yung kanyang banal na espiritu, ang ilalagay sa iyong puso, sapagkat ito ang problema ng tao. Ayaw niyang sumunod, ayaw niyang gawin ang kalooban ng Diyos. Ito gagawin ng Panginoon. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. So, ano pinakamahalaga doon sa marching order? Your obedience. It is not enough that you believe, but you have to obey. Faith without work is dead. So ano nga ba ang pakinabang ng pananampalataya mo kung hindi ka naman sumusunod? Amen? Alam niyo po, ulitin ko, ang Diyos po ay napakatalino. Hindi natin po pwedeng lamangan. Kung natanggap mo ng kaligtasan, ayaw mo ng kumilos para sa ating Panginoon, alam niyo po, alam na alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Para hindi ka na magsayang ng maraming bigas, maraming itlog, maraming karne, manok, gulay. Sayang yan, kung kakainin mo, wala ka namang gagawin pa, kukunin ka na lang ng Panginoon. Easiest way, kung ayaw mo nang sumunod. Tandaan po natin, nung ginawa ng Diyos ang bawat isa sa atin, behind it is the purpose. Isipin nyo, ilang milyon ang similya, isa lang ang nabubuhay out of the millions. Bakit? May purpose ka. Kaya huwag mong sabihin na talunan ka, dahil yung ipanganak ka, panalo ka na doon. Amen? Tandaan po natin, sabi sa John chapter 3 verse 1, sabi ganoon, you are who God says you are. Nung tinawag ka ng Diyos na ikaw ay anak ng Diyos, and that is who you are, panindigan mo na yan. Dahil ikaw yan. At hindi na yan po pwedeng baguhin kung ano man ang circumstances na meron ka. Kaya, ano gagawin natin? Obey the Lord. Amen? And that is a marching order sa iyo at sa akin. Tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Lord God, napakabuti mo. Salamat sa marching order na ito, na dito mo kami tinawag purposely to be obedient to all that you have commanded us. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na nag-tune in sa live broadcast natin dito sa Facebook. Salamat po. Dalangin ko na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Maging sila man, Panginoon, hindi ko alam ano ang problema kanilang kinakaharap, sakit, karamdaman, problema sa finances. Father, sabay-sabay kami ngayon na nakikisang dumudulog sa iyo, that you will bless them, you will heal them, and you will allow them to experience the kind of blessing you have for each of your people. We give you praise, we give you all the glory. Tanggapin mo, Ama. Sa iyo po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Thank you so much. God bless you all.